Nananahimo ko dito sa Singapore. Bakit niyo ako inugulo ha? Tumaibig na kayo. Pati naman ilabas din sa ano ko, take video ko. Nananabig na ako ha? Pati may ginukong ko lang ako ha? Nananahimo ko dito. Talaga. Sige, ilabas niyo. Ilabas niyo ang ano ko, take video ko. Ikulong niya ako. Sige, ikulong niyo ako. Punta niyo ako sa Singapore. Alam mo na, babakasin ako nito. Nananahimik ako. Ika talaga. Ilan nyo? Ano? Titigil! Sige, puntaan nyo sa Singapore. Sige, puntaan nyo kanina. Wah! Sige, nananahimik na ako. Nakatambakasan ko dito. Bye-bye! Nga! Wala lang yung pinagpipinta ko. Wala na, puro palagi. Wala na ang pinagpipinta ko. Nananahimik ako. Puntaan nyo kasi. Ikulong nyo ako. Ikulong nyo ako. Ako na lang yung pinagpipinta nyo. Lagi ako. Nananahimik lang ako sa Singapore. Ikulong nyo ako. Puntaan nyo kasi sa Singapore. Napapakasan ako nito. Ito yun na lagi. Pinagpipinta nyo ako. Ilabas niyo sa presyo! Ilabas niyo! Oh, ito, di ako nag-ano. Ayan, ito, ayan, nananimik ako. Kung nagpapakaitan mo ka nito, punta niyo ako nito. Ano? Di kayo makapagsalita, nananimik ako. Lagi ako nakapipipinsan kayo. Wah! Nakaibat ako. Tumigil na kayo ay! Nanahimik ako nito ha! Tigilan niyo ako ha! Wah! Oh! Yan! Sige! Oh! Tayo! Yan! PAP? I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. And now we just saw a news item quoting Speaker Alvarez saying that somebody must be out to silence the Chan. Ano na naman ang mga implication nila? Kakagawan ko na naman yan. Sila ang nagigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit. Inaapi. Tapos ganyan pang gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. Ganyan ba mga lalaki? They're cowards, they're fools, and they're liars. That is the bunch of officials that we have now. Kabugahan dari turun ang bugok dili sapat ang sundong yato pa na kang dilima di ba? Ngan hinari ang buhaw nasan na
you ever heard that no one message you threatened to kill a certain Alfredo Mendoza? Napay ego. Mendoza. And what is horrible is that right after 2 days after you threatened him, he was found dead. With a gunshot for the head. What can you say about that? No? Yes. Ampun. Kasi yun yung buto nila, ang bukira na. Pag tinoobyo sa trabaho sila, human rights ba siya? Ano mga mobile classes? Mga tutulong niya mga busgawas. Si Eka, kanyang lula ko na. O lula ko na. Pare, binayaran ko na ang dapat bayaran. Tinangakuan ko na siya ng mataas na posisyon. Okay na tayo. Walang gagalaw sa atin. Regalo ni boss. Boss, umabot din. Salamat. Maraming salamat din po. Sa wakas, umabot din! Si Laila de Lima tumatanggap ng pera galing sa mga kriminal para maging government official. Ito ang justice with fear and favor. Hindi ako takot sa mga kriminal at korap. Laila de Lima, yan ang hustisya. I love you. Hi Maharlikans, Pilipinas, magandang umaga po mula Luzon, Visayas, Mindanao at Sabah at sa lahat po ng mga Filipino and OFW all over the world. Kumusta na po kayo? So ngayon po, mainit pa rin po ang issue dito sa extrajudicial killings at ang pagsasabotahe sa Administrasyong Duterte. Unang-una po itong si Dilimaw na kung saan po ay Diyosa ng mga halimaw. Ito po ang pakikipaglaban nating lahat at ng gobyernong Duterte sa droga ay hindi po madali. Dahil po ang involved nga po dito ay mga politiko na ganid po sa pera at ganid sa power. So ngayon po, itong si De Lima especially po, hindi po talaga aamin to. Kahit ibitin mo ng patiwarik, hindi po siya aamin. Dahil naibenta na sa impyerno o kay Satanas. So ngayon po, pakinggan nyo po itong actual na post na rin na po ito, pero tignan natin yung itsura niya. Ito bang pagmumukhang ito ay nagsasabi ng katotohanan? Hindi talaga ako titigilan. Na hindi ako anong gagawin ko dapat? Mag-resign? O barilin ang sarili ko? Di ba? And I won't do either. So ayun. Actually, dapat nga po barilin na lang yung sarili niya para matapos na po ang problema at kung may kahihiyan siya. Definitely po, itong mga involved na sindikato sa ating gobyerno sa droga, ito po ay malaking laban natin. Dahil ito po mga sindikato na ito ay kahanda po silang pumatay dahil sa pera at dahil sa power. So ngayon po, nung nakaraang administrasyon, nagpifiesta po sila. Dahil nagkaroon po tayo ng presidenteng seryoso at may pagmamahal sa ating mga Pilipino na gusto pong
wakasan itong droga. Hindi man po mawakasan at naniniwala naman po ako na hindi talaga to magiging zero drugs ang Pilipinas. Even all over the world po, napakalaking problema itong droga sa atin. Ganun pa man po, ako bilang Pilipino at bilang hindi yellow tard ay naniniwala po ako na mga sindikatong ito ay magsasama-sama po yan. Magbabayad po yan sila ng milyon, even billions para po isabotahe ang administrasyong Duterte. Ngayon po, yung nabanggit ni President Duterte na ang may plano pong impeachment itong mga yellow. Hindi po tayo tanga, hindi po tayo bobong mga Pilipino para hindi ito malaman. Bago pa po ang kampanya, talaga naman pong alam na po natin yan. Kaya nga po, ginawa nila ang pandaraya, okay, kay Bongbong Marcos at sa iba pang mga senatoriables na supposedly nanalo at pinwesto itong mga kultong dilaw dahil po para maisakatuparan nila ang kanilang mga cancer na plano sa ating lipunan. So, again po, itong mga yellow tards na ito, itong mga kultong dilaw na to, handa po silang pumatay at wala po silang sisinuhin. Ma-execute lang ang kanilang kasamaan or i-continue lang kung ano yung mga ini-enjoy nila nung nakaraang administrasyon. Ang droga po ay salimuot na laban sa kahit saang bansa. So kung natatandaan nga po ninyo, ito po yung mga mas ahead sa akin, yung pinakasikat na drug lord o sa drug cartel na si Pablo Escobar, kung sino po nakakakilala o nakapanood ng mga documentary na yan. Doon ko po nakikita na itong mga involved sa droga, ito po ay papatay kahit pamilya, kahit kaibigan, alang-alang po sa power at saka sa pera. Kasi po halang po ang kanilang mga kaluluwa. So, malungkot po. Kaya po tayo ay sama-sama at magdasal para sa laban na ito dahil hindi po talaga madali ang laban ng ating Presidente Duterte at natin mga mamayang Pilipino kasi tayo po mga mamamayang Pilipino po ang biktima dito. Bakit po ba unang napapatay yung mga users or pushers na mga small timer? Kasi sila po yung mga ginagamit o sila po yung mga collateral dito sa droga na to. Yung mga malalaking sindikato po, marami po yan silang pera So kaya po nila mag-hire ng mga sindikato rin, ng mga goons. Kasi meron po silang pera Kaya po, hindi po madali ang laban natin. Napakalungkot, but we have to fight for our country and para po sa ating mga kababayan. At eto naman po itong mga human rights na people na ito na nangangampanya, ano naman daw ang human rights nitong mga napatay na ito. Ang tanong ko sa inyo, mga hayop kayo, ito ba mga kriminal na ito at kayo dyan, naisip nyo ba ang mga karapatang pantao, ang right nito mga ordinaryong mga Pilipino na nabibiktima ng droga na araw-araw, naisip nyo ba yung sirain ninyo ang pamilya nila, buong pamilya nila, naisip nyo ba bago kayo magdadakdak ng mga pesting human rights ninyo? Okay, ang human rights po ay applicable lang sa mga taong hindi salot sa lipunan. Pero ang mga demonyong salot sa lipunan, wala pong puwang ang salitang human rights sa kanila. So ganun pa man po, mabuhay po tayong lahat at patuloy po tayong lumaban. Kahit po napakahirap ng laban natin, tuloy po tayo. Kasi kung titigil po tayo, talo po talaga tayo. At least po tayo habang buhay lumalaban po tayo. So mabuhay po kayong lahat at ingat po kayo.